Kailangan na natin mag-move on and kailangan na natin i-reset ang ating 75-gallon tank. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Dry tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Ngayon ang ginawa ko dito, nakita nyo nung nakaraan ay nilagyan ko siya ng rock salt na 1,000 grams na rock salt yung nilagay ko dito. Kanina naglagay ulit ako ng marami pang rock salt dito. Naglagay ako ng suka para siguradong patay na patay talaga yung mga bacteria dito sa ating tank. Ngayon tinanggal ko na yung mga medias dun sa taas ng ating sump. Last na lang yung mga 8D filter dun sa side na yun. Ang ginagawa ko now ay pinalitan ko ng mesh bag yung ating mga filter media. Ginamit ko na tong black mesh bag. Ang nangyayari kasi dun sa puting mesh bag ay pinasukan na ng mga ugat ng photos. So siguro lalaban na lang to or something. Pag malinis na pwede nang gamitin ulit. Tingnan nyo yung root system ng photos natin. Grabe yung nakuha kong mga ugat-ugat doon. No? Meron pa akong one batch dito ng filter media na kailangan linisin. Ililipat ko lang to dito. Lilinisin ko lang isa-isa yung mga rocks natin. Tapos ilalagay natin siya sa bagong mesh bag. Next natin gagawin ay bubuhusan natin ng mainit na tubig yung ating mga filter media na nandito para kung sakaling may natirang bacteria talaga, eh mamamatay talaga. As in total reset talaga to. Done na natin ibabad sa hot water yung ating mga filter media. Ayan, umusok-usok pa ng konti yung isang ganto. Ngayon naman, ito namang mga 8D filter natin yung ibababad natin dito. Make sure lang natin na soap. Kasi nga, nagkaroon na nga ng pond snail dahil nga, diba, nung nagkasakit sila Ghost and Snow, hindi na naman naging active. Kung tinubuan ng pond snail, hindi naman nila hinahunt yun. Lahat pala ng tanks na nakikita nyo dito sa video na to ay binibenta na namin. Kung interesado kayo, mag-DM lang kayo dun sa FB namin. By the way, kanina nabenta ko na yung 15 gallon dito. Meron tayo dito mga beta tank, 4x6x7 yung size. Lahat to merong overflow hole dun sa likod. Meron tayong 10 gallons doon na standard. Meron tayo dong under sump. At yan ay 4 out na. Habang tayo ay nagbababad ng ating mga filter media sa hot water, babalikan ko na yung 75-gallon tank para linisin na siya completely. Meron ako dong palutang-lutang na scoba, so scobahin ko lang to lahat. Most ng mga pond snails ay namatay dahil nilagyan natin ng suka. Lilinisin ko rin yung ating overhead sump, make sure natin na walang lumot para total reset talaga tayo. Here's how the 75-gallon looks like bago natin siya linisin. And this is how the tank looks like after nating linisin siya. Pati yung ating overhead sump ay malinis na. And now, ibabalik ko na ang ating mga filter media. Ilalagay tayo ng water conditioner dito sa ating flower horn tank. Dahil nga, ang ililipat natin dito ay yung flower horn ni MG Fishes, yung bigay niya sa atin. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin pangalan yun. Dadagdagan ko na yung ating water conditioner para nag-uumpaw talaga yung ating nitrifying bacteria dito sa ating tank. Hindi ko muna ilalagay yung flower horn for now. Gusto ko crystal clear na yung tubig bago ko ilagay yung flower horn. Since naka bare bottom tank tayo, i-boost ko lang tong ating water conditioner dun sa ating overhead sump para kumapit sila dun sa ating mga filter media. Nakikita mo dito na from our overhead sump ay bumababa na yung ating water conditioner dito sa ating 75-gallon tank. As of right now, it looks so cloudy pero I am so positive na mag-crystal clear to after 24 hours. So maghihintay lang tayo. After that, once everything settles in, then pwede natin ilipat ang ating flower horn. 24 hours later, ready na ang ating 75-gallon tank. So ilalagay ko na dito yung ating flower horn na regalo sa atin ni MG Fishes. Now, nalipat na natin dito sa ating 75-gallon tank yung flower horn na bigay sa atin ni MG Fishes. Sobrang cute niya, to be honest with you guys. Ngayon ko lang nakita yung totoong kulay niya. Kasi dun sa 50-gallon tank, dun sa malapit sa outdoor, siya ay naka-pink light, naka-plant light siya. So ngayon ko lang na-appreciate talaga yung kulay niya. Sobrang ganda talaga niya. Actually, right now, wala pang pangalan tong flower horn na to. Pipili pa lang ako dun sa video na ginawa natin initially. Kung tinanong ko kayo kung anong gustong pangalan niya sa kanya. Pero kung mayroon pa kayong mga other suggestions, let me know on the comment section. And kung ano yung maganda, yun yung mapipili ko, yun yung papangalan natin dito sa ating bagong flower horn.